kadagiti kapatiran na ngawan dito ay pagpiratin ang ating kapatiran sa ibang bansa. Kasi may meron tayo po mga tungkol doon sa kapatiran sa Singapore, sa Norway, at saka dito po sa Hong Kong. Amen. Ipag-pray natin sila. Nawa nasa mabuting kalagayan po sila na magpatuloy sa larangan ng paglilingkod. At ganoon din po na magandang umaga po sa kanila at ganoon din po ang bawat isa. Dahil i-review, may panggap kiniaa po Diyos. Okay? Young people versus adults. Okay? At dati, 1, 2, 3. Talo lang young people ito eh. Okay? Pa. Young people versus adult. Ikat mo muna. Mundamata ka. Ikat mo muna. Chapter 1. Unang punto sa Matthew chapter 1. Buksan natin sa Matthew chapter 1. Verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was exposed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Binanggit ng banal na kasulatan, at datay ti letter X, Holy Ghost. Iti naglabas, at datay ti letter J, God. Okay, at letter X. Letter X. Sino di Holy Ghost? Kaya natin eh. Una na dito iti panakaanak ni Jesus Christ na ni ina nga Mary, ket na itulag kini Joseph. Sakbay nga nagkadwa tituwa da Joseph kini Mary, na biru kanin di jay Mary nga adda iti ubing iti tiyan na nga isuda ito yung Holy Ghost. Isuda ito yung Holy Ghost. Iti 20, kunantoy, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him, and a dream saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Ang kamadanagan Joseph, tani Joseph at pampanuntay, isinak ni Mary, pampanutunan nga panawan na ni Mary. Kasi adda kami tradisyon nga ugali ti tradisyon ti Hudyo, no, agas asawa ka nga agsiksikugay, madusa ka nga lalaki. Isu nga agpampanut pa lang isina na nagpakita ti anghel kini Joseph, ang kamadanagan Joseph nga anak ni David. Ti sikog ni Maria nga asawa isu day Holy Ghost. Naglawag mo capital H, capital J. Binanggit sa 18, capital H, capital J. Right? Holy Ghost. 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Jesus tinagan ng to, ay panagan nyo jubing nga mayarap. Tay salakan na. Dagi kita tao. Kadagi nyo bas-baso da. Isungarog nga may kasaba ni Jesus Christ, saan nga simbaan? Dapat lagi kasama simbaan, ganun ta. So nga, kuna to, isungarog nga, dahil ti Jesus Christ, nga rumwar kaya anakan ni Maria, isumagayin ti Holy Ghost. Naglawa, ti sikog ni Maria, isuday niya yung Holy Ghost. Saan ka madanagan Joseph, tayo isisikog ni Maria is the Holy Ghost. Namin ano yung baga ng Holy Ghost? Holy Ghost. 23. Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Isu nga ni, idirumar ni Jesus Christ, di aanakan ni Maria, saan da pa yung nagkadwa kini Joseph? Hindi po sila nagsama. Buntis na si Maria. Kaya maliwanag na si Jesus Christ na lumabas, sinasabi ni yung anghel at ang banal na kasulatan ay yung pong Holy Ghost ay yung pong nasa tiyan. At nurumwat na itangubing at lumabas yung bata, pangalanin pong Jesus. Ta siya po ang magliligtas sa kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya naganin to dati kunang 23, Emmanuel. Anya ti Emmanuel niya po Diyos at nakadatayo.
Isumot lain. Tani ije Espiritu nga Dios nga ni Jehova, aha nga makita tani Apo Dios kahit han nga tao, Espiritu. Kailanman hindi pwede naging tao ang Espiritu. Tama. Ngayon, di nga Espiritu saan nga makita, nabalot tila man. Lasa. Di Espiritu nga diya nagbalin nga lasa, ngim nabalot tila man. So diya, di chan ni Maria. Hindi rumwar, nabalot tila sa ajay Holy Ghost. Tinagan na Jesus Christ. Amen. Ano maawatan ng itimulto? Itimulto. Okay, maliwanag po. Awan nga ron, tirugi, dahil yung Holy Ghost. Takunan kita saan pa nakasuratan. Sakbay ng parsway na tilangit kindaga. Adam, dahil yung Holy Ghost, iso dahil yung Holy Spirit. God the Father, in the beginning. There is no beginning. Awan tirugi ti Diyos. Awan mit Jibus na. Sakbay yung parsway na apos tilangit kindaga. Adan na apos Diyos ay. So nga tayo ang tirugi na. Inalawagin baga ti Bible. Awan tirugi ti Diyos. Yan, period. Kung ka sa mo, ilawag mo taksan mo, ilawag ka dyan, awan tirugi na. Okay. Sakbay yung maparswa tayo nga dante panunutay. Adan na apos Diyos ay. Tinawag, rinego, milyon na tawag, adan na apos Diyos ay. Kano lang adan tao, hindi parswain na apos Diyos si tao. Ngim, adapay muna ti langit, adapay muna ti daga. Mapagyan dahil di tao. Hindi muna pinaraswa na, langit, yun tao. Siyempre. Are you sure? Sigurado? Para saan kita, pag hindi sigurado? Oh, yes, siyempre. Nauna talaga ang langit sa tao. Okay? Unang nga puntos. The Holy Ghost. Okay? The Holy Ghost is God. Apay nga ni Ananias, naglako ti daga ni Ananias. Iti naglako, apan na iti bingay na kini Apo Diyos. At ni Apo Diyos bumibingay kayo. Makinig kayo niya. Ado ti mandaro mo tatang tiyan mga kapatid. Nung naglako, iti na yung sobra. Alam niyo na Apo Diyos ano pumatanggap ng sobra. Okay, makinig. Ni Ananias, naglako da iti daga. Nagtungtung da kinibagit na sa pera. Hanta nga ito day-day po ni Apo Diyos pasititam. Sa 10 pesos kumate, nlako da tibalo di dagada, itinta lang iti may saw ng turwa. Bagit at iwalo. E kaya't nga Apo Diyos, dahil di daga, itin mo amin ti Diyos na kukuha. Nadyan ta. Awan mo timabatin, kaya nga isubli na Apo Diyos, triple. Ano yan tilaparan kayo? Hindi tilaparan. Pananampalataya. Ay sugarot ti pananampalataya, kaya natin yung isalakan ti impyerno, kaya kiti sa likwan na kaya isuble. Adi impyerno, that's a miracle, di impyerno. May isalakan na ka ti impyerno, babae ti pangmati. Pangmati lang na isalakan ti impyerno. Iti paling ni Apo Diyos, ti party na Apo Diyos, kaasi na Apo Diyos, biyaya ng Panginoon, tayo mo'y naligtas. Dahil mayroon tayong pananampalataya. Ito yung maliwanag sinasabi ng banal na kasulatan. Maliwanag po yun. Kaya iti, salud-sunod na. Ni Apo Diyos, nga Holy Ghost, iso ni Apo Diyos. Una na to'y, Mark 3:29. Iti verse 3, una na to'y, apay Ananias, una na ni Pedro, nagulbud kayo iti Holy Ghost. Adi Holy Ghost is God. Nagulbud da ata niya. Ni Pedro lang kini dati apostolos ni Jesus kasi gamitin lang ni Apo yung isuda. Nga i-implement da, nga niya ibagbagan ni Apo Diyos, nga nakasaad dito, nasaan ba nakasuratan? Saan ka ito agulbaw? Ayan. Agulbud da dito. At dati biyaya, dito tayo sa grace kasi panahon po ni Jesus Christ. Nagulbud. Kahit anyan nangyari. Ananias, have lied the Holy Ghost. Nagulbud kayo. Nagiti tao mo tidaga, iti chapter 3, 29 ti Mark. Iti pamakawan ka nagiti naulbod. Mapakawan danto. Ngayon iti panagulbod mo, iti banal na Espiritu Santo nga isuday di Diyos. Hanto mong pakawan. Hanto ang mapakawan. Naayon sa Mark, chapter 3, 29. Kaya, pantandaan na natin mabuti mga kapatid. Dagiti tao diti daga. Unang iti Matthew 12:31 and 32.
Chapter 12, 31 and 32 ti Matthew. Blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven. Saan ang mapakaw? Ngayon, iti panagumbot. Iti Diyos anak. Mapakawat ko. Kaya, never agulugod kayo, di ba na may Espiritu Santo. Gusto mo siya, may counsel ang ag-advise. Tiyakin ko mula sa banal na kasulat. Tanong ko may tiyak, ang anak agad-advise, nga di aga po ka dyan. Agad-advise, sakin ka. Iji aga po, iti banal na kasulat. Tama na ang baso mo. Ibagat Biblia, sika ubing ka pa, isang kagar-aran. Nasa Bible yun? Sika nga ubing, dapat matuto kayo maging masunuri. Masunurin lang, nahiligat kayo gawin, aramida. Ado pa lang nasukil. Ang nagamit aramidin ti ubing kaya, ag-eskwela ka. Isarding nyo ti boyfriend, girlfriend. Masunuri ka, tapos na. Di ba, Joshua? Oh. Hindi na nagkaramidin ti young people. Ha? Kung kunang tinaganak, sika. Hanggang cellphone, taday ta cellphone, manganday ta cellphone. Kagigim lang ti cellphone, nagiging businessman. Nalahin to sto. Siyempre, kliyente, customer. Ako, ang kukay tag-cellphone. Taso to lang, ayaw ko. Ngayon ka po nga ro, tada kayo gawin, nga kuntakit. Nga kumuntak kayo kanya. Pangapuan kayo niya, sasaadit ito pa. Pangpuntakan niya kanya, kayo na cellphone. So, kapilitan ng mga anak ti cellphone. So, ti cellphone, top priority, magkaroon ng communication. Maliban nasa Maynila ka, at nasa college ka na, kailangan mo ti cellphone kasi magkaroon ng contact si magulang mo dito sa Bela naman. Kumusta ka na dyan, anak? Yan. Pero kung dito ka na nag-aaral, may cellphone pa, ay simple. Ako, kung ano masusunod sa ka, eto, hindi pwede yun. Marunong dito eh. Umiilaw sa kumot. Ngayon, hindi na umiilaw. Iwan ko, paano naman ngayon. Pero gising naman. Malulukol mo yan. Pagpakinggan mo na ako, bingi ako, pero may ewan ko lang sa aking tainga. Hindi ko sinabi may anting-anting ang tainga ko. Minsan, meron na akong naririnig. Maawit, pangbatang awitin. Lapit ko, parang doon sa kumot. Lesson ko na, hindi ko bigibo. Wala nang ingay. Natulog na pala yung bata, siguro kami na panigilig ko. Right, gising ka na! Hindi kumigibaw. Ang ganyan mo no? Ay, natutulog ako eh. Ay, gising ako. Tingnan mo yan. Itong kalukuhan ko. Aba, hindi pa naman yung people yan eh. 11 years old, 12 years old na. Mag-12 sa November 15. Kung maabot pa, November 15. Pero hindi maganda yung ganyan. Kaya obey your parents. Ganun lang kasi. Wala namang masama yung obey your parents. Sino nagbigay ng utos na yan? Aga pumunti ba ng nakasulat naman galing sa banal nakasulatan? Simple lang, obey. Ano ba yung obey? Masunuri ka na. Ako lang problema. Maliban lang, masunuri ka, tatagalin tayo nga. Ay, hindi pwede. Masunuri ka, tatagalin tayo nga ako. Ay, hindi naman eh. Masunuri ka, natutuwa doon, natutuwa pang magulang. Dalawang natutuwa. Yung nasa langit at magulang. Pag disobedient ka, natutuwa ang katawan mo, hindi matuwa ang magulang, hindi matuwa yung nasa taas. Oh, darating ang pagpapalo. Kasamang pamilya. Dahil lang sa isang disobedient ka. Sino ba yung Holy Ghost na yun? Sa John 14, 16, 17, 18. Sino ba yung Holy Ghost? Chapter 14, 16, 17, and 26. Verse 16, ang sabi ni Jesus Christ, I pray to the Father na yung comforter, another comforter, will abide in you forever. Yung comforter na Holy Ghost, abide. Sabi ko ng Bible eh. Titira. O dito ang tahanan. Yung comforter. Sino yung comforter? The Holy Ghost. O sa 17, dwell it with you. Agtaan kada kayo. Agbati kada kayo, itignan na yun. The comforter na diyan, isuday the Holy Ghost.
Hindi marami ang Holy Ghost, isa lang. Kaya, pinapatunayan tama na yung Holy Ghost na yan, agda kada tayo, kit dayjay nga Holy Ghost, isugot lang dayjay ako Diyos, ijay Old Testament, isu dayjay ni Jehovah na Diyos. Amen. Tapos disobedient kayo ka. No? Okay, butan. Dapat tayo, buting tayo kausap. Ha? Nalit. Okay. Iti Roma 8, 9. 8, 9 sa Roma. Chapter 8, verse 9. Pangalawang puntos. Dahil yung Holy Ghost, God the Father, apay nga na dahil yung Holy Ghost, the Holy Spirit is come to dwell. Dahil banal na Espiritu Santo na parito sa atin para tumira sa tahanang ito, templo ng banal na Espiritu Santo. Never to destroy this vessel. Hanyo kung mga dadailin na ito nga bagi sa magitan ng alak, sa magitan ng sigarilyo, sa magitan ng pagpupuya. Alagaan niya naman ang templo na tirahan ng Diyos. Okay? Nalawa. The Holy Spirit is come to dwell in the believers. Itong katawan. Ngayon sa 1 Corinthians 6:19, our fleshly body is the temple of the Holy Ghost. Templo, iti banal na Espiritu Santo. Because every Christian is sealed with the Holy Ghost, Ephesians 1:13 at Ephesians 4:13. Dahil ito yung bagi, tirahan ti banal na Espiritu Santo. Dayjay nga Espiritu Santo, isu dayjay Diyos ti Israel, isu dayjay ti Diyos, iti daan na tulan. Naglawag mo, kakapsa. Para hindi tayo malito. Ni God the Father, Espiritu. Sintok ko yung Old Testament. God is Spirit. And never hang nga darasag na. Awan tulang na awan dara na. Agpaisod dyan, nasa Bible ko yun. Hindi dyan nga Espiritu, kaya naman hindi naging laman. Pero di dyan nga Espiritu, nabalot sa laman. Iyan, tama, nasa Bible. Binalot tila sa rimwar dyan anakan ni Maria. Isu dayjay Kristo Jesus.